tayong gawa ng Diyos. Magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Noon, pagbasa sa mabuting balita ng Panginoong Jesucristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga lagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon, Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal. Natanael na taga-Kana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang mahuli ng gabing yon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit siya hindi nakilala ng mga lagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yon." Nung marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niya mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila nila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila ganong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may lamang na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganong karami ang isda. "Halikayo at mag-almusal kayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang Biyernes ng muling pagkabuhay ng Panginoon, mga kapatid. Alleluia, alleluia.
ang Panginoon po ay muling nabuhay. Ako po naman, hindi naman ako natuluyang namatay. Eto, gumaling ako, salamat sa mga panalangin ninyo at ng marami pang iba na katulad ninyo. Kamuntik na po ako natuluyan. Ngunit, sabi ng iba, masamang damo si Bacani, kanya hindi mamatay-matay. Sabi naman ni Father Jun Sescon, Bishop, may misyon ka pa. Ay, totoo po. May misyon nga naman siguro ng Panginoon para sa akin pa at para sa inyo. Ngayon po, napansin ba ninyo sa Ebanghelyo? Nangingisda ang mga apostol. Nangunguna si Pedro. Walang mahuli. May tao sa pampang na nagsabi, mga anak, may nahuli ba kayo? Sabi nila, wala po. Ay agis ninyo sa bandang kanan ng bangka. Ganun nga sinabi nila. At nako, hindi na mahila-hila ang lambat dahil sa dami ng huli. 153 isda. Sabi ng alagad na minamahal ng Panginoon, ang Panginoon yun. Nako, nung marinig ni Simon Pedro, ang Panginoon yun, excited na excited. Tingnan nga po ninyo, pakinggan ninyo. Ang tao, karaniwan, pagtatalon sa tubig, maghuhubad. Hindi po ba? Si Simon Pedro, hubad. Alam niyo ginawa niya, sa excitement niya, pagkagulat niya, nagsuot ng damit. Kabaligtaran ang ginawa at saka lumusong sa tubig at lumangoy. Ay, iba na pag nakilala mo ang Panginoon. Excited ka. Tanong ko po sa inyo, nakikilala ba ninyo ang Panginoon? Bawal na sumasagot. Kung nakikilala ninyo, magiging excited kayo. Halimbawa, tingnan na lang ninyo ngayon. Maraming tao, pagdating ng araw ng linggo, misa. May mga tao ay kinakailangan mo pang hilahin mula sa Katre o Manig. Ayaw pumunta, kanya lang pumupunta, obligasyon ko. Kaya pumupunta. O kasalanan to pag hindi ako nagsimba. Ngunit hindi excited. Iba po yung mga nakakikilala sa Panginoon. Sabi nila, ang Panginoon matatagpuan ko sa pagmimisa. Pupunta ako doon, nandun ang Panginoon. Excited. Sabik na makapunta. Bakit? Sapagkat hindi lamang isang obligasyon ang gagawin, kundi lalapit sa Panginoon na tumatawag sa kanila. Tayo po ba? Excited po ba tayo na makapiling si Jesus Nazareno dito sa misa? Ay, salamat. Lagi sanang ganyan. At kilalanin natin si Jesus sa banal na sakramento. Kilalanin natin siya. Siya ang kapiling natin. Siya ang naririto. At pagtanggap ninyo mamaya ng komunyon, tandaan niyo to, hindi ordinaryong tinapay yan. Yan ang tunay na katawan na dugo ni Kristo. Ang Panginoon yon. Wika nga ni San Juan. Kaya, hari nawa, ganahan tayo na makipagkita sa Panginoon at lumapit sa Kanya. Amen.